Yan. Itong si BP Sara nagwawala na. Dahil itong si Digong daw mga kababayan ay natagpo ang unconscious. Naku po. Bakit hindi pa namiti? Ay, bakit ano? 'Di ba? Akala ko tsugi na eh. Oh, ito po mga kababayan, nagwawala po itong si Sara. Ito ba ay nagwawala dahil mga kababayan nag-aalala sa kanyang tatay? O style lang nila ito para makauwi yung tatay nila, mga kababayan, at mapagbigyan sa interim release? Oo. Hindi ko malaman kung ano-ano ba ang mga pakulo ng mga ito. Ito, pakinggan natin ang statement ni BP Sara Duterte, mga kababayan ko. Sabi dito, for humanitarian reason naman ito. So parang lumalabas lamang na gusto talaga nilang makalaya itong si Digong. Ayun, sabi rito, statement on humanitarian concerns in relation to the continued detention of former President Duterte. Ayan, mga kababayan. The Philippine government's admission that a so-called welfare check was surreptitiously conducted confirms that the ICC has allowed agents of the government that abducted former President Rodrigo Roa Duterte to intrude upon him and exploit his frail and compromised health. This is nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual. Pero sabi naman, di ba mga kababayan, it has the consent ng ICC and it has a consent nung dadalawin. Pinagpaalam daw ito kay Digong Duterte na mayroong dadalaw na galing ng ahente ng gobyerno, 'di ba? Sa embahada. Hindi raw naman sila nagbibigay basta-basta ng pass na ito po ay hindi pinapayagan nung nasabing nakadetine. Baka naman kasi ang katotohanan niyan dito lumalabas, mga ka-GPnatics, na hindi po nagkakaroon ng sakit na kalimot itong si Digong. Sadyang nahuli, nabuking lang kayo sa inyong plano na ito ay may sakit ng kalimot. Yun pala wala. Nagpapaawa lang to. GP, totoo ba na may dumalaw daw na taga-embassy? Yes. Inamin naman ng ICC. May dumalaw. Pero ang sabi nila, ito ay humingi ng consent sa ICC at ang ICC humingi ng consent doon sa detainee. Kaya pinayagan. Lahat daw ng mga pinapapasok nila doon, pinagpapaalam po nila doon sa dadalawin. Kung papayag ba ito, pumayag daw. Diba? In addition, credible information received by the family from hospital sources reveals that former President Duterte had to be subjected to a laboratory test after being found unconscious on the floor of his room. Unconscious. The family was not informed of the accident and no explanation was given. Paano nyo nalaman na siya ay unconscious? Na siya ay natagpuan na unconscious doon sa sahig sa kanyang room kung hindi kayo in-inform? Ano yun? Ano nyo lang? Na-see-through nyo lang? Mayroon kayong power para makita yung loob. Sabi nyo, the family was not informed of the accident and no explanation was given. Paano nyo nalaman that he found unconscious kung hindi kayo sinabihan? Wala kaming pakialam dyan, Jay Aquino, kay Duterte. Alam nyo, kahit mamatay pa yan, wala akong pakialam dyan. Bakit kamo, mga kababayan? Unang-una, natikman niya na ang lahat ng saya sa mundo. 'Di ba? Lahat ng pang-aabuso, pagmumura sa Panginoong Diyos, pagmumura sa simbahan, pagdura sa pare, pambababae, gabi-gabi sa Malacanang 120,000 kada gabi.
Oh, pag nanakaw na inamin niya na siya ay naging na magnanakaw kaya lang naubos niya na yung ninakaw niya. 'Di ba? Oh. Ay, grabe. Karangalan 'yun kung maging babae ako ni PRRD, like giving myself is to him is a blessing. What? Kadiri. Jane Aquino, totoo? Gusto mong ibigay yung sarili mo kay Digong? Wow! Ngayon lang ako Grabe, may mga ganyan pala. Alam nyo kaya may mga tao na nagiging, tawag dito, mapagsamantala kasi may mga gayang kagaya ninyo. 'Di ba? May mga babaeng kagaya ninyo na handang iaalay ang inyong mga buhay, ang inyong mga pagkababae. Diyos ko, yung kabastos-bastos na yun, ultimo yung maid niya, Ginny finger niya. Oh. Ganun lang ang tingin niya sa mga babae, maliit, tapos ikaw ibibigay mo, napaka-immoral mo. Grabe, ang cheap. Oh. Jane, talaga. Ganun ka kababa. Alam mo, ginagalang kita dito sa channel ko. Kaya lang, ikaw ang naglalabas ng statement, kaya nababasa ko eh. Alam mo, Jane, kahit naburahin mo yung comment mo, hindi mo na matatanggal yan. Bakit ka mo? Meron akong replay chat dito. So, pag pinanood nyo yung akin pong video, nandito yan eh. Actually, tingnan nyo O, ayan o, nakasave pa yan dito sa right side ko. O, dumadaan yan dyan. Tapos, mga kababayan, pag pinanood nyo yung buo na yan, makikita nyo rin sa pinaka right side, doble-doble, kaya wala kayong maitatago. O, may nagtatanong tuloy dito, POK ka daw ba? Uy, guys, huwag nyong pababain yung sarili nyo. Kung kayo po ay talagang sadyang panatiko, huwag umabot sa punto na ganito ang gagawin ninyo, ha? Kasi, mga kababayan, sasamantalahin yan ng mga politiko, di ba, ng mga tao na pinapanatiko ninyo ng husto. Di ba? Pabababain nyo yung pagkababain nyo, biruin nyo. Katulong yan. Di ko alam kung gaano ka manyak yan. Sir, nababawasan ko gapuan mo kapag may medyo di magandang salita. Ingat po. Hindi, binabasa ko lang po dito, oh. Hindi naman po ako yun nanggagaling sa akin, Mama Anagari. Mine 59. Hindi po sa akin galing yan. Dito, binabasa ko lang po yun dito. Nabasa ko kasi dito, eh. Pero yung totoo yun, di ba? Si Duterte, pati yung kanyang katulong, nabidyohan yan. Inaano niya. Pinapasok niya yung ginagano niya yung doon sa sa babae, doon sa katulong. Kaya nga pangit ganito, mga kababayan. Wag po natin tawag dito. Wag tayong umabot sa punto na paliliitin nyo yung pagbabae nyo, yung sarili niyo para sa mga politiko na ito. Tandaan nyo, ang mga politiko, they come and go. Okay, they come and go. Hindi po kayo niyan makikita, hindi po kayo niyan, mga kababayan, pag namatay kayo, nagkasakit kayo, hindi naman kayo matutulungan yung mga yan eh. Diba? At huwag nyo pong ibibigay yung pagkababae ninyo sa mga yan. Okay? Dahil yung mga yan, sawang-sawa na. Pag ganyan po kayo, kulto na yan. Baka wala daw kutsara, kaya G-finger na lang ang gamit. Grabe. O, tanong ni Ma'am Jody Sai, para ang tanong daw, kung gusto ni Jane Aquino, si Digonyo magugustuhan daw ba si Jane? Ay, di ko na alam yon. Going back dito, sabi dito ni Sarah,
Even the most basic care for the complaint of an ingrown toenail, mga kababayan, easily treatable, cannot be done swiftly. Oy, nakita pa yung ingrown ng paa. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. The continued detention of former President Duterte under such troubling condition is not only unjust but inhumane. Wow! Sara, inhumane? Alam mo ba yung dahilan kung bakit nandyan si Digong? 'Di ba? Dahil crimes against humanity. Tapos sasabihin mo sa kanila, inhumane. Ang sabi pa rito, the ICC, mga kababayan, it amounts to punishment without having been convicted of any crime. Wow. Ang lupit talaga ng mga, mga Duterte. Ang galing ang galing manisi. If the ICC is remain true to its mandate, mga kababayan, ano daw? As a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and wellness condition of PRRD. Alam nyo, siguro mga kababayan, naiisip nyo rin kahit papano, sana maisip nyo rin. Put your shoe on the victim's shoe. 'Di ba? Para makita ninyo. Paano kaya yon? Si Digong Duterte, mga kababayan, nakahiga doon sa malambot na kama. Na-enjoy niya na yung pagiging thunders niya. Na-enjoy niya na yung buhay marangya. Naging presidente. Pero yung mga tinigok nila, wala na. 6 feet below the ground. Inuuod na. Yung iba, buto-buto na lang. Yung iba, pinakremate na siguro kung may mga pera pang pakremate. To deprive an elderly man abducted, denied his rights under Philippine law, and subjected to surveillance, disguised as welfare check of basic dignity and proper care is not justice, this is cruelty. Wow! Yung dinalaw ka, mga kababayan, cruelty daw. Dinalaw ka ng ahente ng Embahada ng Pilipinas. Cruelty. Paano naging cruelty yun? Sabi nyo, hindi na nakakakilala si Digong. If you follow the logic, mga kababayan, how could he say that this person is coming from the Philippine government? Diba? How can he determine that this person came from the Philippine government? Sarah. Sabi niyang ganon, PRRD is not a flight risk. Hindi raw tumatakas. Has never threatened witnesses or complainants. Has never threatened witnesses or complainants. Siyempre, mga kababayan, paano? Hindi nila tinitrenten. Ang ginagawa nila, nilulubog na sa lupa. Diba? Ilan yung napatay? 30,000? Hindi talaga tinitret. Diba? Nilulubog agad sa lupa and has no intent to assume the office of mayor. Wala naman kaming pakialam Doon kung i-assume niya yung office ng mayor, siya naman ang nanalo. Kaya lang, ang tanong, makakalaya ba siya? There's no other reason for his continued detention except to make him suffer for the complaint of disgraced former senator. Wow! Mga kababayan, ang galing! The ICC should act now to rectify his gross injustice and ensure that former President Rodrigo Roa Duterte is afforded the proper care and ultimately the humanitarian considerations he rightfully deserves. Ang galing mag-demand, mga ka-GP Natics. Hindi nila nakikita
na ito isang tao lang to eh. Paano yung mga pamilya na naiwanan ng mga biktima? Paano yung mga biktima? Ganon-ganon na lang yun? Again, mga kababayan, ito yung request ni Digong Duterte na siya po ay mabulok sa kulungan hanggang siya ay mamatay. Di ba siya nagsabi nun eh? We are always saying, mga kababayan, na be careful to what you wish for. Di ba? Yan ang wish niya. Wish granted. Tapos ngayon, yung mga DDS, sabi nila, oy, granted na ang interim release. Talaga? In your dreams. Kung granted na ang interim release, bakit itong si Kaufman ay gumagawa ng diversion, gumagawa ng kalokohan? Si Sara, humihingi na sana palayain na daw, maawa daw kay Digong. Tapos ito naman ngayon, mga kababayan, yung sinasabi ng abogado nitong si Duterte na si Kaufman, sabi niya, a statement of Attorney Nicholas Kaufman on humanitarian concern in relation to the continued detention of former President Rodrigo Duterte. The former president has reported to me a couple of incidents when he fell in his cell. Sabi ni Sara kanina, wala silang idea. Sabi kanina ni Sara, hindi raw sila in-inform sa nangyari. Di si Kaufman ang sabihan ninyo, 'di ba? Na hindi pinaalam sa inyo. Pinaalam daw kay the former president reported to me. Si former president pa ang nagsabi pala. To me, a couple of incidents when he fell in the cell. Kala ko ba hindi na nakakatanda to? Ba't natatandaan niya na siya po ay nadulas or sabihin bumagsak? Kala ko ba Kaufman? Ano na to? Yung kanyang pag-iisip wala na, hindi na nakakatanda. Nakalagay dito, nagsumbong sa'yo 2 beses, couple Pag couple, 2. Couple of incidents when he fell in his cell. Kala ko makakalimutin na to. Ba't nakapagsumbong pa sa'yo? Accurate, 2. To me, a couple incidents when he fell in his cell. Yan ba makakalimutin? Di ba? Mga kababayan, tama ba yung sinasabi ko dito? Sabi ni Kaufman, hindi na makaalala. Sabi ni Kaufman, mga kababayan, hindi niya na natatandaan ang mga series of events, pangyayari. Bakit ito? He has reported to me a couple of incidents. Nabilang niya talaga 2 beses. As a result of one of these incidents, he lost consciousness and was... Wow! Mga kababayan! Ginamit pa. He lost consciousness daw and was evacuated to hospital where he was assessed for cranial and brain injury. None of these was reported either to the defense team or to the family in real time. Si Duterte pa ang nakapagsumbong. Wow, ang galing ni Duterte, no? Mga kababayan, maliwanag pa ang utak. Sabi, hindi na daw makaalala. The former president is fatigued from his detention and physically incapacitated by various medical conditions afflicting a person of his advantaged age. All of these conditions are now known to the Marcos administration after its representative conducted a surreptitious visit to the ICC detention center to gather intelligence under the pretense of offering supposed care and concern for the welfare of its citizen. Aba, mga kababayan, again, sabi po ng ICC, meron daw po itong consent from the detainee. Nagpaalam sila at pumayag daw ito, mga ka-GP Natics.
Sa makatuwid, sino ba ang nagsisinungaling dito? 'Di ba? Dito na nga lang sabi nyo, ito daw ay hindi na makaalala pero nag-report sa iyo a couple of times nang siya po ay bumaliktad doon sa kanyang detention. The court will rule on whether the former president who has been kept from the public eye since his surrender may continue to be detained. Sige, wag na kayong alam nyo, sa totoo lang, alagaan nyo na lang si Digong dapat dyan. Bantayan nyo na lang kung kailan ito ilalagay sa jar, kung kailan ilalagay sa box. Diba? Alam mo, nahawa na rin ata si Atty. Kaufman maging sinungaling. Grabe mga kababayan. Best actor talaga itong mga to. Mami D. Guzman. Ha? Masyadong exaggerated. Magalit nga si Sarah. Sabi niyang ganoon. Pag namatay ang tatay ko, kayo ang may kasalanan. Nakita ko sa isang kanina. Kaya lang di ko nakuha eh. Biglang nawala. Pag refresh ko, biglang nawala. Pero binabanggit niya na sinisisi niya ang gobyernong ito dahil daw mga kababayan dun sa pagdalaw ng ahente ng Embahada ng Pilipinas doon kay Digong Duterte. Kaya daw nagkaroon ito ng problema. Wala daw ibang sisisihin kundi si Pangulo. Hay nako. Ang sisinungaling. Ano pa ba? Meron tayo. Meron pa ba? Ay, ito, pag-usapan natin, mga kababayan, Lola